Matod pa niya, good morning, Pastor. Good evening po, no? Hinaot mapuno ka sa grasya o panalangin. Salamat kayo, igsoon. Salamat yo kayo. I like that prayer. I love it. No, I need prayers. So, good morning, Pastor. Osubon ko, hinaot mapuno ka sa grasya o panalangin. Pastor, mangutana lang ko bahin anang walay katawhan sa Ginoo nga nang limos. Kung mangayo kog support sa matag adlaw sa mga tao para mapalit nako ang pagkaon nga masustansya para sa kong lawas kay bidridin man ko o naghuwatra ko na ay muhatag nako, limos ba na, Pastor, kung akong buhaton? Salamat, Pastor, isa ko sa tigpaminawan sa radyo. Brother, kinsa ni nga wala man magsulti siya pangalan, ayang number, dili na po na ko isulti, pero please, sulti kong taga-asa ka, kay I'm sure na may simbahan diha sa Tunduol tingali, simbahan sa Seventh-day Adventist Church, basig, maka-organize ang mga kaigsuunan o pamaagi nga dili na ka magsige pangayog pagkaon sa mga bisan kinsa lang nga mga tao, no? Atong i-organize ang atong mga kaigsunan sa pagtabang kanimo, basin hebalo sila or wala lang sila kahibalo, o baka hebalo sila wala sila kahibalo sila katungdanan. So we will wake them up, ato silang pukaon para dili na ka maglimos. Kaya mo man ay purpose sa iglesia, no? Sa po ni mga kaigsunan po sa membro simbahan, basig baliwala ra po nila wa sila kabalo o ka isdi baka or wala ko kibalo, no? Wala man gisulti nimo diri. Yes, tinuod na, no? Matod pa ni Salmista David sa Salmo 37:25, matod pa niya, usbon ko, Salmo 37:25, nabata ako kaniadto, o karon ako tigulang na. Apan wala ko makakita sa matarong nga gibiyaan ni nagpakilimos, og tinapay ang iyang mga kaliwat. So, manay ni Salmista David, nabata siya kanito, natiguang na lang siya. Wala siya kitag Adventista nga nagpakilimos. Tingali, kung ang kono nimo nga Adventista ka o niya nagpakilimos ka, tingali, walang kaabot sa Mr. David sa imuha, no? Ako po, nagsulti po ko ninyo diri sa radio, kung doon na mo'y matinumanong Adventista, matinumanon ha, matinumanon nga katawhan sa Ginoo, matarong ang giingon diri, matarong katawhan sa Ginoo, unya nagpakilimos og tinapay, dad-a diri sa kong atubangan kay premiuhan tamo. Mo ni akong challenge ninyo ni karon, na may nagpaila diri sa mapremyuhan gyud ti karon, Brad, no? So tinuod na nga wa gyud tao sa Dios, walay katawhan sa Dios, matarong nga katawhan sa Dios nga nagpakilimos. Kaya nga naman, kung magpakilimos ka, buot ipasabot, wala ka atimana sa Ginoo. Napakyas ang Ginoo sa pagpakaon kanimo, mo na hinungdan nagpakilimos ka. Mabito nang gi-challenge nako ang mga tao nga naminaw sa tingog sa paglaom. Pangadto mo sa mga kadalanan, pangutana mo, pangita mo makililimos diya daplin sa kadalanan, niya pangutan-an ninyo unsay ilang relihiyon. Kung maingon sila nga 70 Adventist, nagbantay sila adlaw igpapahulay, nagtuman sila sa napulo kasugo, di sila mukaon, niya pagkahuman nagpakilimos sila, dad-adari kay premiuhan tamo. Pwede ni dad-on, okay number, pwede nyo makontak 0917-115-7459. Premiuhan tamo kay ang Biblia dili mabakak. Dili mamakak ang Bible. Basta katawhan sa Ginoo, basta nagmatarong nga kinabuhi diha sa tubangan sa Ginoo, dili na biyaan sa Ginoo. Pakano na permi sa Ginoo. Di ba? Remembering about Elijah, wa na siya trabaho, wa na tanan. Kilutos pa siya. Ang gihimo sa Ginoo, gipakaon siya sa Ginoo, gipadad-an siya uwak. Gipakaon siya sa Ginoo. Dito sa Zarephath, gipakaon siya sa babaeng biyuda. Wala siya nagsigig suroy-suroy magpakilimos, mangayog tinapay. Wala. Ang iyaha lang,
ang iya halang gipakaon siya sa Ginoo, gigamit ang uwak, gigamit ang byuda. Sa katapusan katon ditago na siya dito sa bukid sa Mamre. Dito siya dapita mga higala. Mamre ba to? Juniper ba to? I'm sorry, dili kay kumayo sa Bible story. Dito sa Langob, wala na manugo ang Ginoo og uwak, wala na manugo ang Ginoo og byuda. Siya na mismo ang nagpakaon kang Elijah. So, dili gyud kabiyaan sa Ginoo kung katawhan jud ka sa Ginoo. Pakanon jud ka sa Ginoo. Okay? Mao na ang prinsipyo sa Biblia. Ngano man, sumala sa Hebrehanon 13:5, dili ko gayud ikaw pagahikabsan ni pagabiyaan. So nganong magpakilimos man ang katawhan sa Ginoo, nga di man biyaan, di man pasagdan. Nagauli si Kapulo, gisaaran sa Ginoo nga ablihan ang tambuanan sa mga langit. O wala na o niya igong dapit nga sa inyong panimalay nga kabutangan sa panalangin. So nganong magpakilimos man? Nga nagmatinumanon man. Di ba? Nagmatinumanon sa adlawng igpapahulay. Matod pa sa Dios sa Isaiah 58:13-14, kung ilikay mo ang inyong mga tiil sa gikan sa pagbuhat sa adlawng igpapahulay sa inyong kagulingong kalipayan, o sa kung inyong tawagon ang adlawng igpapahulay nga kahimutan, unya ilikay ninyo ang pagsultis ng mga kagulingong pinulungan alang sa inyong kagulingong kalipayan. Kaya ang adlaw ipapahulay iyahan ni Jehovah ang imong Dios. Ang saad 14, pasakon ko ikaw sa tag-as nga mga bungtod, o pakanon ko ikaw. That's very clear. Pakanon ko ikaw. So pakanon ka sa Dios. Basta nagtuman ka sa kasuguan, nagtuman ka sa balaod sa Dios, nag-aktibo ka sa pag-alagad sa Ginoo, bahalag nagbalatian ka, bahalag nagkainusahay ka, matod pa nimo nagbedridden ka, pakanon ka sa Dios. Pakanon ka sa Dios. Matod pa nimo nagpakilimos ka, kay kung di man ka pwede magpakilimos kay nagbedridden man ka. Nagpakilimos gani, sige lakaw-lakaw di pangay kwarta, pangay pagkaon di balay-balay mo ni nagpakilimos, wa mak kanang imuha. Saan mo pagkuan, matod pa nimo bedridden ka. Yang anong maglakaw-lakaw man ka, mangayo ka, I hope wala ka maglakaw-lakaw kay bedridden man ka. Pasagdi ang Ginoo nga may mapakaon nimo diya maghatod og mga katawhan, mga parente, mga kaigsuonan nga mopakaon kanimo kay ngano man ang Dios may mopakaon kanimo. Dili ka pwedeng magpakilimos kay labi na kay bedridden ka, labaw sa tanan katawhan ka sa Ginoo. Ayaw pagpakawalas paglaom nga biyaan ka sa Ginoo. No, dili ka biyaan sa Ginoo. Kana nga saad nga dili ka mo biyaan ni pagakahikabsan, kana nga saad sukad pa na kaniadto, saad na sa Dios, dili lang kay sa mga katawhan nga Kristiyanos, saad na sa Dios bisan pa ngadto sa mga tao sa katawhan sa Old Testament times, sa mga katawhan sa Israel, kadako-dako sa Israel, hangtod karon ang katawhan sa Israel wala biyae sa Ginoo. So kanang pagsaad sa Ginoo sa katawhan sa Israel, saad po na niya kanimo. Deuteronomio 31 versikulo 8, the Lord Himself, English Bible din ini, paminawan ninyo, the Lord Himself goes before you and will be with you. He will never leave you nor forsake you. Do not be afraid, do not be discouraged. Ang Ginoong Dios ay ang kaugalingon, magauban kanimo, magauna kanimo, og magakuyog kanimo, og dili magabiya kanimo, ni magapasagad kanimo. Abusa ayaw kahadlok, og ayaw kaluya. That is the promise. Remember, when God make a promise, He will never fail you. Dili kanya pakyason kaigsunan. Okay? Nasa Bisaya, usbon ko atong Bisayaon, Deuteronomio 31:8. Og si Jehovah mao ang magauna kanimo. Siya magauban kanimo. Imagine that, maguna pa, maguban pa. Ikaw dili niya pasagdan, ikaw dili niya pagabiyaan. Dili ka mahadlok, dili ka maluya. Grabe nga saad ka na. Grabe na nga saad. Mabitaw na nga niyatong panahon nga gipapili ko sa union. Masakiton kay ko ato nga time, di ko kalakaw halos, gaubag akong tiil, gaagos akong tiil, taas kay akong sugar, akong tiil putlonon niyatong panahon na kay galata akong tiil.
doon ako'y heart problem, doon ako'y prostatitis, doon ako'y kidney problem, masakiton ko kay tungod sa stress, tungod sa kasakit ni atong panahona, nga wala ko kasabot og aon say ugma sa akong kinabuhi. Grabe ko akong ngipon ng hingo ni atong panahona. Unya gitaral ko sa union sa diha nga dili ko pwede mali ang pag-dismiss sa kuha mo na desisyon nila. Pero lang di lang ko nila ilang desisyon ila kong i-reinstate sa Davao Mission. Ang Davao Mission dili naman mo dawat. Kaya nahinayak na sila silang desisyon. Ingon naman tong mga leader kaniadto, dili ka ng leader karon. Ang leader kaniadto nga over my dead body. So wala na lang ko sa Davao Mission karon ang ilang gusto, ilan na lang kong ibutang sa Iligan. Unya ibutang ko Iligan, magunsa man ko sa Iligan. Ingon sila, dili ka pwede mag-chaplain dito, kana may chaplain dito, wa kay labot sa ospital. Sa Iligan City lang ka magpuyo. Magunsa man ko, magtolda ko dito, mag-revelation, no, dili. Pahuway lang yung ka dito lang yung ka magpuyo. So wa ko'y trabaho, pila ka bulan. Sa walay ko hangtod kanus dito ra gyud ka magpuyo. So wa ko'y trabaho. Ingon ko mamatay ko ng kadaki ninyo. Ingon ko dili ko modawat ana siya unsa man palabihon nimo nga diha ka sa LCM. Ingon ko yes. Ingon sila mamatay ka kay wa kay medical subsidy. Tanawan imong kahimtang sa imong lawas ng hupong ka. Imong mga anak dili makagraduate kay walay educational subsidy. Mao ni rason, which is true. Imposible yun para na ako mabuhi. Ako na siya, yung napay nisulti sa kuha nga, o diya ka sa LCM, wa kay sweldo. O ang mga kaigsunan, maabot ang panahon nga biyaan ka sa mga kaigsunan. Grabe ang fear mga kaigsunan, no? So ayaw pag join with the brethren kay de pagpabili na kas organized work. Nasa kong unahuna, ako silang giingnan. O kung sa'yo nasa unahuna, akong gisulti sila. Nga kanang giingon sa Biblia nga, I am with you always till the end of time. Basta magwali las may balita. Sulayan ako na. Kung na ako sa organized church, parehas ninyo, dili yun mo biyaan sa Ginoo kay naaman mo, nagwali mo mas may balita. Sulayan ako. Walay sweldo, wala ko'y supply sa tithes, di ko mo dawat og tithes, dili ko mo dawat og mga unsa pa na dinha, maningkamot kog ako uban sa tabang sa Ginoo, magnegosyo ko, manginabuhi ko, at the same time magwali ko, sulayan ako ang Ginoo kung tinuod ba iyang saad, nga dili ko ikaw biyaan, dili ko ikaw pasagdan, ubanan ko ikaw hangtod sa katapusan sa kapanahonan. Giingnan ako sila ni anak, mga igsoon. Although di atong sultiha, wa ko kebalo kung sa may tabo sa ugma. Pila na katuig ang milabay, mag 20 years na ang milabay, human ni adto. Unsa na hitabo ako mga anak na mag-eskwela o guban pang mga panalangin na abot sa Ginoo. Di na ako ma-mention one by one ang panalangin sa Ginoo. Gihatag yun sa Ginoo sa kuha nga wala ko magdawat og tithes, nabuhi ko, bisan wala ko magdawat og donation sa mga kaigsuonan. Kaya na may treasurer may mudawat sa donation, di man moagi sa kong kamot ang mga donations. Naningkamot lagi ko panginabuhi. Although masakiton ko, dili perfect ang akong pagpanginabuhi. Pero nangita yun ang Ginoo pamaagi nga mabuhi ko, nga dili mabalda ang akong trabaho bilang magwali sa maing balita. Giayo po sa Ginoo akong mga balatian. So my point is this, tinuod ang iyang gisulti nga I am with you always till the end of time. Paminawa ninyo kang Salmista David. Salmo 23, 1, 2, 3 o 4 hangtod sa 6. Sa English Bible nagkanayon, the Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in the green pastures. He leadeth me beside the still waters. He restoreth my soul. He leadeth me in the paths of righteousness for his name's sake. Yea, though I walk through the valley of shadows of death, I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. Thou anointest my head with oil, and my cup runneth over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever.
Matod pa ni Salmista David, ang Ginoo may ako magbalantay, walay nakulang kanako. Siya ang nagapahigda kanako sa malunhawng sibsibanan. Siya nagatultol kanako sa malinaw nga katubigan. Siya nagapabarug, nagapalig-on sa akong kalag. Siya nagagiya kanako sa dalan sa pagkamatarong tungod ug alang siyang pangalan. Oo, bisan pa ako magalakaw, lata sa walog landong sa kamatayon. Dili ako mahadlok, kay ikaw kauban kanako, ang imuhang baras ug imong sungkod, magapalig-on kanako. Ikaw nagaandam o nagatagana og lamisa sa akong atubangan nga tinambungan sa akong mga kaaway. Ikaw nagadihog sa akong ulo sa lana o ang akong tasa nagaawas. Kaning giingon o nga, thou prepares a table before me in the presence of mine enemies. Tinuod na ba? Sa panahon sa kawaladon, that is my enemy. Kanang kawaladon. Pero nagprepare gyud ang Ginoo og pagkaon, wa gyud makabsit. Nanobra pa gani, nanambok pa gani, no? Nabaw na gani lakaw, baktas, exercise. Kay para lang mo payat-payat, makontrol ang gidakon. Okay, pero tambok gyapon, no? So, wag yun mapakyas ang Ginoo og pagkaon. Thou anointest my head with oil, my cup runneth over. Ang Ginoo, oil sa pagkabalaan, yung gibukbo kanunay. Bisang nag-andam siyang material nga blessing para kanimo, para dili ka mawala ang pagkabalaan sa Dios na agyapon kanimo. And my cup runneth over. Ang akong kupa nagaawas. So, that is very true. Tinuod gyud na mga kaigsunan. Nag-awas ang kupas panalangin. Muna inig-awas, isupport nimo sa LCM. Daghang nagtuo, daghang nag-issue, nga ako kuno nabuhi sa donation sa mga LCM supporters. Mura na isala ninyo nga di mo maluwas inigbalik sa Ginoo, sultihan ta mo. Gawas kon maghinulsol mo karon. Di ba? Mura na isala nga atubangon ninyo inigbalik sa Ginoo, matingala mo nga Ginoo ano di man ko maluwas. Ningo Ginoo patakar man ko mog istorya. Sige mog panabi nga si Villaber na dato tungod sa LCM nga mga donations. O mura na inyong sala. Unless maghinulsol mo. Ha? Pero kanang mo ingon mo nga si Pastor Villaber dagag sakyanan, dagag balay. Ayaw lang nagkabit kaya di na tinuod. Bapuni another sala ninyo. Kanang mo ingon mo nga si Pastor Villaber na ikabit o another po ninyong sala, inibalik sa Ginoo, tulubagon po na ninyo. Pero kanang giingon nga si Villaber na ay mga lote, na balay, na sakyanan, o kaniadto, tulubagon na ninyo sa Ginoo. Tulubagon na ninyo sa Ginoo. Ha? Pero ang Ginoo na looy sa inyo, para mugamay na lang inyong sala, hindi na ako tiwason. Pero ang punto nako mga igsoon, God will never forsake us. Just get involved in the missionary work. Nama kay cellphone. Bisan pag bedridden ka, nama kay cellphone, padayon og mensahe pinagi cellphone. Mag-chat ka, mag-text ka, group chat ka, mag-messenger ka, iwali ang may balita, dili ka pasagdan sa Ginoo. Believe me. Dili ka pasagdan sa Ginoo. Maori gyud ni sekreto, walk with God. Be a good instrument of God. Be a co-laborer with God. Then the Lord will bless you. Padayon sa buhat igsoon. Ako ba ningon, masakiton man ko, pastor, na ako di ay unsa man di ay ko. Magleso na magani kong lakaw, no? Magtakiong na magani ko maglakaw. Grabe nagipangbati sa lawas. Pero, uban sa tabang sa Ginoo, sa grasya sa Ginoo, survive gihapon. Survive gihapon. Kay para bakawali sa may balita. So, lahi-lahi magutag status, lahi-lahi tag status, ako ingon ani ko, ikaw yung anak ka. So, in our level, sa atong makaya, let's get involved in the preaching of the gospel. Apil ta sa pagwali sa mga balita. Bisag masakiton. Bisag masakiton ta. Na may cellphone. Na cellphone, way bayad na din na, pwede ka diyang ako ba bito, mag-vlogger kay para makakwarta. Bahalag di mo makakwarta, wali mo sa mga balita. Wali mo sa mga balita. Kaya nga naman, kung magkikuyog ka sa Ginoo, versikulo 6, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever.
Kung magpabilin ka sa balay sa Dios, magpabilin ka sa programa sa Dios. Ang uban mingon nga di na maka-under sa umbrella sa mission, bahala nagdi ko under sa umbrella sa mission. Ang umbrella sa mission mo ng payroll. Under sa pagka-worker sa mission. So tinuod na sa under sa umbrella sa pagkatrabahante sa mission, dili na ko under. Kaya nga naman, I am not receiving from the tithes. Wa ko magdawat og tithes gikan sa mission. Bisan sa mga brethren, wala ko nagdawat og tithes. Pero under ko sa umbrella sa atong Ginoo sa kinatibuk ang iglesia worldwide. Kaya ang akong pagkinabuhi, ang akong pagsuporta, ang akong pag-return sa tithes and offerings, naagi hapon sa kinatibuk ang iglesia. Usay babalhin-balhin lang, usay sa Northern Davao Mission, usay sa Bahada nga Mission, Davao Mission, o kay sa Cebu, depende usay sa, ug asa lang, kamong mga taga-mission, kabalo mo Saro ba ninyo na makita ako ang pangalan din nga, nag-remit kog tithes diya sa inyong mga mission? Kay balo mo, kamong mga nagdumala sa mission. Neto pong unang panahon sa dapat mga panahon nga sa Negros mission ko magpadala. Okay? So sa Siquijor mission. So depende lang na kay nga ako asa dapit ang tan-aw nako nga angay tabangan sa buluhaton sa mga pastors ila mga sweldo tanan. Pwede dito nako ipadala ang akong tithes. So kabalo ang Ginoo na, kabalo pod ang mga treasurers ni ana kay niagi na silang mga kamot. Ang ako ang giuli nga ikapulo din na ako ay na sa Ginoo. Ang ikapulo sa Ginoo gikan sa ko akong giuli sa Ginoo. So mao na din ha mga kaigsuonan, no? Now, nganong di man ta mangayo? Mangayo ta igsuon niya. Sa Mateo 7:7, 8, 9, 10 matud pa, pangayo og kamo paghatagan, pangita og kamo makakaplag, pagtuktok og kamo pagaablihan, kay ang tanan nga nagapangayo makadawat og ang nagapangita makakaplag ug ang nagatuktok pagaablihan kinsa bang tawhana diha kaninyo nga kun ang iyang anak mangayog tinapay hatagan ninyo bato, kun kini mangayog isda hatagan ninyo siyag bitin. So kinsa man kuno dere? Wala, labaw na ang Dios. So mangayo tayo pero dili ta mangayo sa balay-balay. Dito ta mangayo sa Ginoo. Unya kanang Ginoo mogamit nag mga kaigsuonan o kinsay iyang mutabang sa imuha. So wala ka nagpakilimo sa Ginoo ka nangayo. Di ba? Okay. Mateo 6:9. Matud pa ni Kristo, busa pagampo kamo sa ingon niini nga paagi. Amahan namo nga naa sa mga langit pagabalaanon unta ang imong ngalan, paanhi ang imong gingharian, pagabuhaton unta ang imong kabubuton dinhi sa yuta, maingon sa langit, hatagi kami karon sa pagkaon namo sa matag adlaw. O naagi tudlo na sa Ginoo nga didto ta sa Ginoo magpakilimos. Di ba po napakilimos ang term anak kay mga anak man ta sa Ginoo. So didto ta mangayo sa Ginoo. Di ba? Didto ta mangayo sa Ginoo og pagkaon kada adlaw. Okay? Sa Juan Kapitulo 14, 12, 13, 14 o 15, matod pa dinhi, sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, nga ang musalig kanako, wow, ang keyword ha, ang musalig, mo na keyword, ang musalig kanako magahimo usab sa mga buhat nga akong ginabuhat og labi pagani kadagkong mga buhat kay niini ang iyang pagabuhaton kay muadto man ako sa akong amahan. Og bisan unsay inyong pangayoon, wow, kanindot. Bisag unsay inyong pangayoon, pinaagi sa akong ngalan, pagabuhaton ko kini aron ang amahan kapasidunggan diha sa anak. Lain pa'y ato, mo rikodo ko gamay sa komentaryo. Nanarabaroy mga pastor sa SDA, mga kaigsuonan, musundog pod ang mga tigulang sa iglesia,
nga kun magampo sila sa simbahan, ilang tapuson nga kini pinaagi sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo, wa ra ba na gitudlo ni Kristo nga klase sa pagampo? Nganong ingon ana naman ang inyong mga inampuan nga ang sulti ni Kristo, ang tudlo ni Kristo matud pa niya diri, bisan unsay inyong pangayoon pinaagi sa akong ngalan, sa to pa in the name of Jesus Christ. Wala magsulti nga pinaagi sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo, panguros na lay kulang ninyo ba? Ako one time nakurat ko doon na pastor na dunggan ako nga nagampo ingon ni ana dila nako nganlan. Bora po din itong kaisa. Gitapos de yang ampo sa simbahan sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Hangtod makadungog na pugong na po'y mga membro sa iglesia, mga elders, kaduha katulo na ko kadungog. Nga magampo po sila sa simbahan, ila pong inon kini pinagi sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Makabukag ko sa kumata kay basig na nanguros. Gusto ko mo tanaw na ba nanguros, so wala, wa man po noon. So, balik yutas in the name of Jesus atong inampuan. Kay matod pa ni Kristo, versikulo 13, o bisan unsay inyong pangayoon, pinagi sa kungalan, pagabuhaton ko kini, aron ang amahan kapasidunggan diha sa iyang anak. So, bisag unsay atong pangayoon, basta para sa pagpasidungog sa tong amahan sa langit, ihatag na niya. Mangayo tag pagkaon kada adlaw, kaya magani niya mag-provide og pagkaon dito sa tanaman sa Eden nga bungga kaayo nga pagkaon, kaya mangani niyang mag-provide og tubig para tibuok kalibutan, kaya mangani niyang mag-provide og pagkaon sa mga tao sa tibuok kalibutan. How much more kaya pa manggani niya ang mo-provide siyang kinabuhi para pagluwas sa mga tao gikan sa kamatayon sa sala. How much more kung ikaw lang isa pakanon sa Ginoo, dili ka provide ang Ginoo nimo, maka-provide ang Ginoo kanimo. Ang keyword lang yun, mosalig ta sa Ginoo. Salig. Versikulo 14, kay pinaagi sa akong ngalan, mangayo kamog bisang unsa, kini akong pagabuhaton. Pangayo mo bisag unsa sa ngalan ni Kristo, iyan ang pagabuhaton. Unsa may kondisyon. Ang kondisyon, usbon ko, unsa may kondisyon. Balik ko ito basa sa 14. Diretso ta sa 15. Kung pinaagi sa akong ngalan, mangayo kamog bisag unsa, kini akong pagabuhaton kun mahigog mo kanako og inyong pagatumanon ang akong mga sugo. Sa versikulo 12, mosalig. Himuon ni ang tanan para kanimo kung mosalig ka. Versikulo 14, pangayo bisag unsa sa ngalan ni Jesus. Iyan ang ihatag kanimo kun mahigugma kamo kanako inyong pagatumanon ng akong mga sugo. So ang kondisyon nga ihatag ni Kristo ang tanan nimong gipangayo kaniya kun mahigugma ikaw kaniya o pagatumano nimo ang iyang mga sugo. Mao na. I'm sure na ana sa imo karon. Ikaw nga texter, I'm sure imo nang gibuhat karon. Nahigugma ka ni Kristo, nagtuman ka sa kaubuton ni Kristo, nagpasidungog ka sa ngalan ni Kristo, sa himaya ni Kristo, nagbuhat ka sa buluhaton ni Kristo in your level, sa imong level nga masakiton ka. Naka-text gani ka diri. So maka-text po ka sa mga tao, maka-chat brigade po ka sa mga tao, text brigade po ka sa mga tao para sa pagwalis ng balita. So kung kana, walay problema, wa tay ang kabalakan. We have nothing to fear because God promised, I will never leave you, nor I will forsake you. Dili ko ikaw biyaan ni pagapasagdan. Kabalo mo nga nung walay magpakilimos sa mga Adventista. Paminaw mo mga tigulang sa iglesia, mga diakono, mga diakonesa, paminaw mo, nganong walay magpakilimos ng mga miyembro sa iglesia. Niya, James 1:27, Santiago 1:27, ang relihiyon nga putli og dili bulingon sa tubangan sa Dios nga atong amahan mao kini,
ang pagduaw sa mga ilo o mga babaeng balo sa ilang mga pagkaguol o ang pag-amping sa kaugalingon nga dili mahugawan sa kalibutan. Number 1, ang putli nga iglesia. Ang putli nga reliyon sanglit ang Seventh-day Adventist Church o sa man kaputli nga reliyon. Matod pa, nagaduaw sa mga ilo, nagduaw sa mga masakiton, nagduaw sa mga bedridden. Mao nay trabaho sa matuod nga iglesia, mo nang walay membro sa Adventista magpakilimos. Kay ngano man ginaduaw na sa mga kaigsuonan. Mga babaeng balo, di kay babaeng balo rapor nga dato inyong bisitaan oy. Lain man katamang pong dato may bisitaan permi balik-balikon pastilan. Pero although wala na sa 70 Adventista, naana sa mga parisiyo ug mga eskriba nga subaron ang kadato sa mga babaeng balo, pastilan kada kong pagsulay. Mo nagnaibalo niya dato, dili ra ko mamisita, delikado. Dakong pagsulay. Mo na nga mo katiyo dato gani mo niya balo mo dito mo bisitaan. Kay dato man. Bitaw sa inyong pagkaguol, so sa mga kagulanan sa mga kaigsunan, na ay simbahan organized ang atong church sa pagpamisita kanila o labaw tanan pag-amping sa kaugalingon nga dili mahugawan sa kalibutan. Sa unang panahon sa early Christian church, unsa may nahitabo, doon na po'y mga pobre kay niadtong panahon na walay mga kaon nga kon pasagdan mahug yung magpakilimos sa palibot sa Jerusalem. Unsay gihimo sa simbahan sa Jerusalem? Unsay gihimo sa early Christian church? O kini mo ni ginabuhat sa Seventh-day Adventist Church. Matod pa dinhi is buhat size 1, 2, 3, 4 og 6. Matod pa. Og unya ni adto mga adlaw sa nag-anam nagkadaghan ang mga tinun-an dihay nagbagutbot sa mga Hudiyong Krisyanhon batok sa mga Hudiyong lumad tungod kay ang ilang mga babaeng balo pagahisayloan lamang sa inadlaw-adlaw pag-apod-apod sa mga kabuhian. Tungod niini ang napulog duha, nagpatigom sa katilingban sa mga tinun-an og mingon kanila dili angay nga biyaan namo ang pagwali sa pulong sa Dios aron kami maoy mangunay sa pag-apod-apod sa mga pagkaon. Sa tupaduna sila orphanage. Doon na sila pag-atiman pagkaon. Kung wa mo'y orphanage sa inyong iglesia, pwede mo mamisita balay-balay, pakanon ninyo ang mga bedridden nga mga kaigsunan. Pakanon ninyo ang mga kaigsunan nga di nakapanginabuhi, mo ni trabaho sa iglesia. Ingon ang mga apostolis, dili pwede mangundang migwali kay kami nila mo atiman sa mga masakiton, kami na mo atiman sa mga waykaon. So ang ilang gihimo, niadtong tungura, busa mga igsuon, versikulo 3, pagpili kamog 7 ka mga tao diha kaninyo nga inyong himatud-an nga maayo, nga puno sa espiritu ug sa kinaadman nga atong ipahimutang niining buluhatuna. O kami nagpadayon sa pag-atiman sa pag-ampo o pag-alagad labot sa pulong o kining sultia nakapahimuot sa tibuok katilingban ug ilang gipili sila si Esteban o sa katawo nga puno sa pagtog Espiritu Santo og si Felipe, Procor, si Nicanor, si Timon, si Perminas og si Nicolas nga usa ka kinabig nga taga Antioquia. Sila gipatubang sa mga apostoles og human nakaampo nini gipandungan sila nila sa ilang mga kamot. So nag-start sila silang trabaho. Nag-start sila silang trabaho bilang mga tig-atiman sa mga kaigsuonang walay kaon. Mauna nga ang atong iglesia dili mahitabo nga doon natay membrong magpakilimos. Kaya doon natay departamento sa diakono, diakonisa nga may mag-atiman. Doon na po tay Adventist Welfare Program para sa mga kaigsuonang tabangonon. Ang problema lang sa mga Adventista, porya di lang po hinuon tanan, sa may paglawas, dili mo alagad. Sa dato pa, dili mo alagad. Agi-agi lang sa simbahan. Pag mawala na ang kadato, magpait na, maglisod na, di nakalakaw, magkasakit na, diha pa mo balik sa Ginoo, mo simba na,
Imbis kaniadto makatabang unta sa mga walay pagkaon, gihulat ang panahon nga sila na iwalay pagkaon, mubalik nagsimba sa simbahan. Og dito na moingon na dayon, igsuon tabangi ko ninyo kay nagpait na ko. So imbis mahimo kang panalangin sa uban, gihulat pa nimo nga di na ka mahimong panalangin, aya pa ka nibalik sa Ginoo. So panawagan ni nako sa tanang mga may paglawas. Panawagan ni nako ni sa tanang kaigsoonang Adventista nga maay pagnegosyo. Panawagan ako ni sa tanang mga Adventista nga mga dato, mag-focus tas pagpangalagad sa Ginoo, mag-aktibo ta sa buhat sa iglesia, mintras napatay kwarta, makakita patag panginabuhi, negosyante pata, mag-uuma ta, dako patag abot, mag-aktibo ta sa iglesia para makahimo tang makatabang sa mga tabangonon. Dili na to hulaton nga mo backslide ta karon, unya mo balik tas pag-alagad, sadang mag-agoy-agoy na ta. Kaya di na ta kalakaw, agako na ta, unya magpadab-upering na lang ta sa simbahan. Ako, prangka ko nga pagkasulti mo, diretso kong istorya, ay lang mo kasuko. Kung di mo ganahan, pwede nyo padungon inyong radyo. Kung di mo ganahan sa akong statement. Daghan kay mga kaigsunan sa dato pa, perteng ko hanay. May kahimtang, may pangdagan sa negosyo, may dagan sa panguma. May lag mosimba, may lag dili, mosimba lag mamatyan. Di ba? Mosimba lag lekasalon. Mo inom, mo sigarilyo, sila niya Adventista. Sa dihang wala na, gidimalas na ang panginabuhi, na pobre na, nagkasakit na. Mosimba na, moingon na dayog. Igsoon, balik na ko sa pag-alagad, kay gusto na ko maluwas, balik sa Ginoo. Imbes makatabang paunta mo ni atong panahona sa buluhaton sa iglesia. Sa ba mo, nanimba mo, kananamin mo, di na mo makatabang. But anyway, wa man po hinuon mo balibad ang Ginoo. Nga, o di na mo makatabang, ayaw na mo simba, dawaton gud gihapon mo sa Ginoo. Pero ang ako kong advice, ako lang hangyo, samtang makatabang patas buhat, samtang mapuslan patas Ginoo, samtang mapuslan ta sa iglesia, simba ta, mag-aktibo ta sa iglesia, iawat na lang makatabang ta sa mga nagkinahanglan. Mura na akong hangyo ninyo, no? Mintras makaginhawa pa ta, makalakaw pa ta, makapangita pa ta kwarta, tabangan na to ang buhat sa Ginoo. Kaya kining ato ang kusog, kining atong kaalam, kining ato ang kadasig sa panglawas, temporaryo ni, mulabay ra ni. Manang hutdon taning atong kusog, kining atong kadasig sa panglawas, kining atong pangisip nga maayo pa, kining atong pakakugihan mangitag kwarta, ato ning hutdon ididikar tani sa buhat sa Ginoo. Iyawat na lang makatabang ta og luwas og kinabuhi sa mga nanginahanglan nga mga tao og sa mga tao nga napas kangitgitan sa sala ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Sa Ginoong Hesus, Mateo 28:18 matod pa niya, hangtod kini sa 20 sa English Bible. And Jesus came and spake unto them, saying, All power is given unto me in heaven and in earth. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Matod pa ni Kristo, I have all the power and the authority from heaven and earth. Nakaniyang gahom sa langit ug sa yuta. Panglakaw mo, iwalin niyong may balita sa kanasuran. Pamautismo ka mo sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Sige, pamautismo mo. Tudloi sila sa pagtuman sa tanang mga butang nga akong gisugo diha kaninyo. Tanawa, magauban ako kaninyo hangtod sa katapusan sa kalibutan. Amen. You see? Asa mo kung magpakilimos, ana? Wala. Kaya nga naman, the Lord will be with you till the end of time. Insulto na ni Kristo kung magpakilimos ka nga nag-uban man mo, nagkuyog man mo. So di na mahitabong doon ay Adventistang magpakilimos. Dili mahitabo. Pilipos 4:19 English Bible, But my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Pinaagi sa akong Diyos, apan ang akong Diyos magasupply, magahatag sa tanan akong gikinahanglan. Sumala siyang kadato o sa iyang himaya, pinagi kang Kristo Jesus.
The Lord will provide our need. Ug unsay atong need mo pun ihatag sa Ginoo. Ayaw na lang mo pangayo once. Sabot lang punta ninyo. Di ta mangayo sa Ginoo once ang atong pangayoon needs. Kanang needs pagkaon, pamaw panito panihapon na sobra na ganino. Dapat mag 2 meals a day ra mo. Ya, mainom pag og soft drinks, sobra na gani, dapat tubig lang. Di ba? Tagaan pag mo sa Ginoo pang snacks, sobra na gani, dapat walay snacks, no eating between meals. Sobra na gani, kaya baka-afford pa mo mga sinugba, mga lechon manok, sobra na kayo na, kaya dapat, dili man pwede ta mangaon anang mga lechon manok, kay kuan man na sila, naman ay mga binsupay rin. Sobra na kayo. Sobra na gyud kay tanan. Baka-afford pa man gani mo muka og bulalo. Sobra na gyud kayo nga dapat, di man ta mukaon anang bulalo, kay makadaot man na sa tong lawas. Sobra na kayo. Sobra na gyud kayo ang ipanghatag sa Ginoo kay ngano man kanang sobra ayaw na ninyo gamita pagpatuyang sa inyong kaugalingon. Gamito na ninyo sa paghimaya sa tong Ginoo. Itabang ninyo na sa buluhaton. Itabang sa buluhaton sa Ginoo. Naay mga Harvest 25 Crusades, tabangin na ninyo. Ato nang suportaran. Naay ministry sa pagwalis may balita, tabangan nato na. O ganahan mo, apilon po ninyong LCM, salamat kayo, perte yung salamata yun. Pero di po mo ganahan, bahala mo, okay ra po, amigo gyapon ta, managsuon gyapon ta, kung di yung suportar ang LCM. Why mausab, padayon ta managsuon, tapos pagbalik sa Ginoo. Pero inyong tabangan, kay kapamilya mo, salamat kayo. Ang Ginoo magpanalangin kaninyo. Mahigala, sorry, wala tayo oras sa karong Sabado, magkita tayo din sa atong venue sa The Loud Cry Ministry sa Barangay Sugod, Valencia City, alang sa ka Special Sabbath Fellowship, dili kay monthly meeting lang, kundi Thanksgiving Anniversary. Sa tema nga nagkanayon, the heritage of hope. Ang heritage, kabilin sa pagtuo. Samtang nag-aalaga ta sa Dios, unsay mga heritage of hope nga niya kanato, nga makapadasig kanato, hangtod sa pagbalik sa Ginoo. So, see you there, all kapamilya, walang iwanan. Okay, so wala magi oras, salamat lang kayo sa tanan nato mga sponsors, mga donors, ang Ginoo magapanalangin kaninyong tanan. Salamat sa tanan nagagamit og Tyresol, Renal Boost, o sa tanan pa nato nga mga pasyente nga gipang-ayo sa Ginoo. Congratulations, thank you very much. O ang tanan nagamit sa Plus Ultra Plant Vitamin nga mga farmers, thank you very much kaninyong tanan. O sa tanan nato mga kapamilya nga walay undang nagasuporta sa tumbuhat ini sa radyo, ang Dios magapanalangin kaninyo. Okay, mga igalaw, ano magkitay oras susubon ko, sa ngalan na lamang kanimo nga akong kapamilya ug kan Jesus Christ nga maytong great provider. Ako sabi inyong kapamilya ni mulipon sa pagwali sa may balita, Pastor Israel Villiver the First, magayon kanimo, samtang ang tao mo hilak. Magkiglalis ug magkiglantugi kana nagpasabot nga wa pa siya kakubsi sa iyang paglaom. Higala, daghang salamat sa imong pagpaminaw. Kami temporaryong manamilit, apan padayon sa pagdapit kanimo sa pagpaminaw sa sunod nga mga sibya. Daghang salamat, ang Dios magabantay, magalipay, ug magapanalangin kanimo, mao'y among pag-ampo. Nangandoy ka ba og dugang bunga og bulak sa imong mga pananom? Paspas ang paglambo sa mga dahon ug kaligon sa mga sanga niini. Unsa pa ang imong gipaabot? Palit na sa Plus Ultra Plant Vitamin. Bitamina sa tanom nga makasigurado jud kang klaro ug adunay positibong epekto. Ayaw kalimot, basta foliar fertilizer. Piliya ang Plus Ultra Plant Vitamin. Mapalit sa pinakaduol nga tindahan sa agri-supplies sa inyong dapit. Ito na ba kamoy mga balatian sa inyong kalawasan? Sama sa thyroid problem, sakit sa baga, sakit sa kasing-kasing, dili makatulog, dili tama ang sirkulasyon sa dugo, nagatibugol nga mga dugo, high blood, diabetes, infection, sakit sa ngipon, sakit sa gums, anemia o guban pang mga balatian.
Ayaw kabalaka, kay adunay solusyon nila ng tanan. Aniya na ang pinakabag-o o pinaka-epektibong herbal capsule alang kanimo. Ang Tyresol Herbal Capsule. Balatian malikayan, kini ang solusyon nga mahimong himsog ang atong kalawasan. Alang sa dugang mga detalye, palihog kontaka kining mga numero 0917-1157-459 o sa 0946-6881-774. Basta pa niya, Deolat. Palit na mo. Mapalit sa mosunod nga mga tindahan ug butika: Medidas Pharmacy, Custodio Convenience Store, Vijulis Bolts and Nuts, 4D and GM Enterprise sa Valencia City, Premier Drug Pharmacy, Genitolio sa Tagum City, Farm Care Pharmacy sa Banay-Banay, Advent Pharmacy sa Lupon, Davao Oriental, Velocis Store, Magadan Store, Virgie Dagoman Store sa Pagadian City, Abiho Iron Works sa Aglayan, Malaybalay City, NDC Account Office, Trendy Concept Boutique sa Panabo City, ug Evelyn Notarion Dry Goods Store sa Josefina, Zamboanga del Norte.